Magandang gabi po sa bawat isa. Pinagpala tayo ng Panginoon at salamat po sa Diyos sa pinagkaloob po sa ating pagkakataon na ito na matuto po sa pag-aaral po at pangangaral ng salita ng Diyos. Sa ating pong pagsisimula ay aking pong inaanyayahan po si Pastor Leo Greg Bilale para po tayo ay pangunahan sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gandang pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay matuto. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagsama. Hinihiling namin din ng karunungan, Panginoon, sa aming pong tagapagturo, Panginoong Pastor Danny, at maging sa bawat isa na naririto, Panginoon, at handang tumanggap, Panginoon, ng pagkatuto mula po sa inyo. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagsama. Anumang gawa ng kaaway, ngayon pa lang, Panginoon, ay amin na pong winawasak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinaki namin ang iyong tagumpay sa simula ng gawain ito hanggang sa pagtatapos. Muli, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Purihin ka sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy ay narito na po kaya ang ating mahal na bishop. Ayan po. Saglit lang po. Tingnan po natin. Ayan po. At ating nire-recognize din po kung wala pa po ang ating mahal na bishop ay atin po siyang mapagsalita mamaya. Yan, inaanyahan ko po ang ating El Bethel Ministerial Institute National Director para po bumati po sa atin. Po, magandang gabi po sa ating lahat. Puri po ang Panginoon. Sa totoo lang po, matagal na po namin ito pinagpipray at very overwhelming. Nagulat po kami sa dami po ng mga participants po natin ngayong gabing ito. Ito po yung nagpapatunay na ang bawat isa po ay uhaw pagdating po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At una sa lahat, ating pong binabati ang mahal na Bishop Renato Ontangco, ang ating Reverend Jimmy Henry Moreno, ang ating pong Secretary, General Secretary, at General Treasurer po natin, si Reverend Ruben Reyes. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga kapastoran po natin na naririto at maging po sa mga district director ng EBMI, sa District 1 po ay si Pastor Frank Mondehar, sa District 2 po mga kapatid si Reverend Mario, at sa District 3 mga kapatid si Reverend Leo Greg. Magandang gabi po sa ating lahat. Bakit po ba natin to ginagawa? Unang-una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng Philippine Assemblies of God sapagkat sinang-ayunan po at binigyan po tayo ng permiso para po magkaroon po ng ganitong webinar. At sa pagkakaalam ko po, ito po ay first time po yata, no? Kung da po ako nagkakamali, first time po na magkaroon po ng ganitong webinar. Kaya naman po excited po ang lahat. Ang layunin po ng webinar na ito, ng expository preaching webinar, ay para po mabantayan, maprotektahan, at ma-preserve mga kapatid yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, nagkalat po ang mga iba't ibang mga katuruan. Pero paano po natin mapoprotektahan ang ating iglesia at ang mga members natin? Tayo po mga pastor and leaders ay dapat po magsanay patungkol po sa tamang interpretasyon at tamang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At ito po ay labis na makakatulong po sa atin para po magawa po natin yung mga ganung bagay. At sa malayong at malaking perspektibo, magamit po ito ng Panginoon para po ang bawat isa ay lalo po nilang makita yung kahalagahan ng pag-aaral. No? At in-invite na rin po namin kayo na po mag-ignite po ito yung passion po natin. Makapag-enroll po tayo ng EBMI, El Bethel Ministerial Institute. Ito po yung Bible School ng Philippine Assemblies of God. Kaya po yun lamang po, buksan po natin ang ating mga puso, be excited sa gagawin po ng ating Panginoon. At I assure you po, higit pa po sa 500 na ibinigay po natin, yung registration po natin, yung makukuha po natin sa ganitong pag-aaral. Kaya po, magandang gabi po sa ating lahat at may gagawin po ang Panginoon. Be excited po.
Amen. Purihin ng Diyos. Salamat po, Pastor Moises Mendoza. Atin din pong nire-recognize ang Assistant General Superintendent po natin, ang Reverend Eliser Mendoza po. At sa ating pong pagpapatuloy ay meron lang po tayong konting guidelines po na ito naman po ay nailagay na natin sa ating GC, pero akin pong babasahin yung ilan. So, number 1 po is use your full name for identification. Set your Zoom display name to your full name for easy identification during discussions or Q&A. So para din po madali malocate yung inyo pong mga pangalan, kapag kailangan po kayong i-request na magsalita ay gamitin po ninyo yung inyo pong sariling pangalan. And be ready to engage in discussion and activities. Participate actively in discussion and in any real-time activity during the session. Take notes on key points of expository preaching, particularly how to interpret and explain scripture clearly. At yung number 3 po is mute your microphone. Keep your microphone muted unless invited to speak by the host or during Q&A. So mayroon po tayong automatic po na naka-unmute na po yung sa inyo, kaya po kailangan po yung i-raise po nyo yung hand nyo kung kayo po ay meron pong tanong or gusto nyo po magsalita. Use video. Kung meron po kayong malakas na internet, gamitin nyo po yung inyong pag-video po para makita din po natin yung isa't isa. And use the chat for question. If you have questions during the session, type them in the chat and the host or moderator will facilitate the Q&A segment. Be respectful and concise in your question and avoid asking question outside the topic. Raise your hand for verbal questions. Ayun po, kung kailangan nga po ninyo or gusto nyo mag-engage sa discussion na gusto nyo po magsalita, ay magre-request po kayo na para kayo po ay ma-unmute. And stay focused. Avoid multitasking during webinar. Fully engage with teaching and take notes. Mahalaga po ito at kayo po ay nag-invest ng inyong time and resources. Kaya sulitin po natin yung pagkakataon na matuto talaga po dito po sa ating webinar. Respect time limits. Keep any verbal question or comments concise to allow others to engage as well. Kung meron pong kayong tanong na nasagot na naman dun sa discussion, wag po na ninyong itanong at kung meron po kayong pagkakataon din na magtanong ay iklian po ninyo yung tanong dun po sa straight to the point po na gusto nyo pong makuhang sagot. And respect the speaker's expertise. Understand that the speaker is likely an expert or experienced in the field they are presenting. Even if you have different opinions, treat their knowledge and effort with respect. Ako po naniniwala na yung iba dito ay meron ng knowledge po, yung iba po ay nakapag-Bible school na at alam po natin marami tayong matututunan mula po sa ating lecturer sa pamagitan din po ng banal na Espiritu Santo na siyang gagabay. And be kind and respectful to our fellow participants. Use polite language when interacting with others, both verbally and in chat. Pay close attention when others is speaking. So to our EBMI teachers from District 1, 2, and 3, to our beloved pastors and church leaders, welcome to the expository preaching webinar. We are glad that you have invested your time and resources and take this opportunity to learn and be equipped to the calling of preaching the gospel. Let us all learn and grow together, faithfully studying and preaching, teaching the word of God to his people. And we are so excited to start this lecture, so let's get to know our lecturer. Our lecturer started pastoring a church on the year 1993 at Berean Christian Church in Navotas. He also pastored the church, the Lord Our Banner Church, located at Lobo, Batangas, while teaching at Philippine Assemblies of God's Bible School in Lokban, Quezon at the same time. He also became pastor at the church located in Bolboc, Taal, Batangas. He also became a missionary to native Filipinos. I believe these are Mangyans in the year 1998 at Mamburao, Occidental, Mindoro. He also became a pastor at Ibaan Bethel Temple on the year 2000 under the Philippine Assemblies of God. He was appointed as the senior and administrative pastor at San Pedro Bethel Temple in April 2004 and has been ministering there actively up to the present time. He was married to Ruth C. Dinglasan and blessed with 2 sons, namely Dan David and Dan Mordecai. Let us all welcome Pastor Danny Dinglasan.
Thank you, Pijos. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat sapagkat tayo po ay sama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Expository preaching, ibig sabihin combined of two subjects. Yung pong expository, tungkol po ito sa hermeneutics. At yun naman pong preaching ay homiletics. Kaya nagagalak tayo, isang pribilehiyo, isang kagalakan na gamitin ng Panginoon para po sa gawaing ito. Salamat po sa atin pong mga tagapanguna, sa atin pong minamahal na Bishop, Renato Elontangco, sa mga general nating mga officers, General Secretary, General Treasurer, at sa EBMI, faculty and staff, at sa ating lahat, salamat po. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nais ko po munang ibigay kung ano po yung inaasahan natin, yung description po kung bakit tayo ay may pag-aaral na ito. Ang description po nito ay to study the principles of interpreting the scriptures. So yan po, sa kanya-kanyang genre. At ito po yung outline, the need to interpret, the nature and importance of the Bible, attitude and qualification of Bible interpreter. So ito po yung mga iba-ibang genre na hopefully matapos po natin: typological principle, context principle, Old Testament narratives, laws principle, the types of Psalms principle, at saka the prophecy principle. So yan po. At nung pong nakaraan, isang beses na po namin ito nagawa sa Body of Christ, sa Save by Grace, 42 ang nag-enroll, 30 ang nakatapos. Dito po, nakita ko more than 200 ang registered. Nawa, makatapos po lahat hanggat maaari. At ang tanging requirements po dito, mga kapatid, mga minamahal, mga kamagagawa na pastor at church leaders, attendance, number 1. At habang tayo nag-aaral, ini-encourage ko po na kayo po ay magbasa ng mga ibang books related sa hermeneutics. Ang tawag ho natin diyan ay direct reading training. So ibig sabihin, hindi lamang kayo natututo dito po sa atin pong online discussions, online teaching. So may other sources pa. Mayroon pang other avenue para po mapalawak ang ating kaalaman tungkol sa subject na ito. So ang tawag ho natin diyan ay collateral reading. So ginawa natin at least minimum of 100 pages hanggang sa matapos ito pong hermeneutics. Yun lamang po, kasi wala naman pong other requirements, kaya walang research paper at attendance lamang. Sana kada meeting natin ay nariyan kayo. Okay po ba yon? Amen po ba? Ayan, purihin ng Diyos. Excited po tayong lahat. At ang ating pong textbook sa pag-aaral na ito, How to Read the Bible for All Its Worth by Gordon P. at Douglas Stuart. Ito po yan. So ito po yung textbook. How to Read the Bible for All Its Worth. At mga supplementary book, pwede po ninyong i-consider, ilista po ninyo para po sa malawak po pag-aaral, Invitation to Biblical Interpretation by Andreas Kostenberger at Richard Patterson. Understanding the Bible, Methods of Bible Study, ICI po ito. At Hermeneutics by W. M. Farrand. Yan po, Hermeneutics kay Farrand po. At yung last, Understanding Your Bible by Darrell Aaron. So yan po yung mga supplementary books natin sa atin pong pag-aaral. Okay, doon na po tayo doon sa unang topic sa ating outline. Pero bago yon, ang ibig sabihin ng hermeneutics ay art of interpreting the scriptures based on common sense guidelines. So kahit tingnan sa iba't ibang klase ng dictionary, pag sinabing hermeneutics, it is about interpreting the scriptures.
No, pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Yun po. Sa iba naman ay approach the scriptures to discover the plain meaning of the text based on respective genre. So yun po. I-approach po ang scripture depende sa genre ng scripture. Halimbawa po, historical. So we will be applying context principle. Pagka biographical, yung principle, how to interpret the narrative. Ayan po. Kapag Psalms, meron pong principle, how to interpret the book of Psalms. Kapag laws, yung mga batas, meron din po yun na mga principle. So yun po ang ibig sabihin ng hermeneutics. The need to interpret. Gusto ko pong i-illustrate itong hermeneutics sa paghuhukay ng kamuting bagin. Are you familiar with kamuting bagin? Dalawa yun kamuting kahoy, kamuting bagin. Dito po sa Batangas, kamuting bagin. Okay? Yung pong kamuting bagin, may ugat po yun. Ano pong ginagawa? Pag gustong kunin yung laman, sinusunsun yung ugat, tapos hanggang sa makita yung laman. Right? Anong goal? Kuhanin yung laman. Same is true with hermeneutics. So nariyan ang scripture, inuhukay mo pero hindi pinaglalabo, hindi tinatabunan. Ang goal mo, to get the plain meaning of the text, to get the intent of the author. Yun ang goal. Kapag tinabunan mo at sinasabi mo, itong ibig sabihin pero hindi mo panukuhan laman, ang tawag doon ay exegesis. You add other meaning other than the intent of the author. Ang tawag doon ay exegesis. Nagdadagdag ka ng iba pang meaning na hindi naman intent ng may akda. Tapos sasabihin, ito ang sabi ng Panginoon. Pero idinagdag lang naman. Ang goal ng hermeneutics ay exegesis. Anong ibig sabihin? You discover the plain meaning of the text. So, ang illustration natin dito, hinahanap mo yung laman. Yun ang goal mo. Okay? Hinahanap mo yung laman, hinahanap mo, dinidiscover, you draw out, you bring into open the right interpretation of the scripture. Inilalantad. Pag nailantad mo, ibig sabihin na exegete mo ng maayos. Yun ang ibig sabihin. Magkaiba po ang topical at expository. At ito pong topical, karaniwang ginagamit na ito na maraming pastor, maraming mga church leaders, maraming mga Bible study leaders, marami sila topical. Ano ang topical? May tendency na ma-out of context. Bakit? Kasi may topic ka na, hanapan mo ng text. May message ka na sa isip, na hanapan mo ng support na text. Tama? Usually, ginagamit dito concordance. Halimbawa, about love. So, you look for many verses about love. Meron ka ng message, nahanap mo yung support, yung text. Iba sa expository. Wala ka pang message, may text ka lang. Yung text, dun pa lamang makikita ang message kapag diniscover mo. So wala pang message, didiscoverin mo pa. Hahanapin mo pa. Yun ang kaibahan. So lahat ng mga Bible teacher, ang i-advise, pinakamahusay, pinakamagaling na paraan, expository preaching. Yun talaga. Kasi ang goal mo is to discover the plain meaning of the text.
So yan ang hermeneutics. Okay po? So yan po ay ating ihimayin. Kaya in-encourage ko po kayo, kapag po kayo ay mayroong pong mahalaga na mga nabanggit tayo dito, i-take down notes po ninyo kasi napakahalaga po niyan. Kasi malilimutin po tayo, mababalikan po natin. Huwag po tayong tutulog. Okay, so doon na po tayo sa unang outline, the need to interpret. Okay. Ayon po doon sa ating textbook, ano ho? Madalas narinig natin, sabi na kailangan, di na daw kailangang interpret ang scripture. Basahin lamang, gawin ang sinasabi nito. Siyempre, pag binasa mo ang Bible, naintindihan mo, so yung naunawaan mo, i-apply mo na lang. So para bang yung sinasabi ay simple lamang ang pag-interpret ng scripture. Read and apply. Kung ganoon, mga kapatid, mga minamahal, bakit mayroon pang mga nagpapakadalubhasa sa pag-interpret ng scripture? Kung napakasimple lamang pala at ito ay basahin lamang, pag naunawaan, i-apply. Ang tanong, bakit mayroon pang nagpapakadalubhasa dito? Kasi ang paggamit ng salitang interpreting, tila inaalis sa pangkaraniwang tao. Yun nga, may mga nag-aral, akala nga nila madali, pagkatapos nag-aral, saka humirap. Sipin ganin nyo. Nung nag-aral, nung malaman ang prinsipyo, saka humirap. Oh. Kasi naintindihan nila yung paraan, hindi pala simple. Hindi pala ganoon kadali. Okay? So, madali naman basahin at ipaliwanag. Bakit? Kasi available ang iba't ibang translations. May English, Tagalog, o Cebuano, Bisaya. So, iba-iba yung lingwahe. Hindi ka naman babasa ng Biblia na hindi mo naiintindihan. Kung naniniwala, magde-devotion ka tapos ang gamit mo, lingwahe ng iba na hindi mo naman lingwahe, hindi mo naman alam. So, gagamit ka ng Bible na naunawaan mo. Right? Sa marami sa problema ng mga preachers ngayon ay hukay daw ng hukay. Yun nga. Pero sa halip na ma-discover yung plain meaning of the text, napapaglabo nila. Tapos sasabihin, ito ang sabi ng Panginoon. So umaayon tayo doon naman sa sinasabi na basahin, paniwalaan at sundin. Ang katotohanan, ang struggle ay hindi lamang, pakinggan nyo, hindi lamang doon sa maunawaan, hindi ganun kadali na interpret ang scriptures. Ang struggle ay nasa application. O nga naman, kasi pag sinabi, tama ka magbasa ng Biblia araw-araw, oo. Ikaw ka nagbabasa ng Biblia araw-araw, yun lang. Tama ba ang manalangin palagi, araw-araw? Oo, tama yon. Nasa Bible naman yon. Ikaw kay araw-araw na nanalangin, yun lamang, mahirap. Tama ba na mag-evangelize ang lahat ng mga mananampalataya? Yes. Di ba umaayon kayo? Tama, yun po ay tinuturo sa scripture. Tama. Pero lahat ba nag-evangelize? Hindi. So tama ba ang magpatawad? Message yan ng scripture. Oo, madali bang magpatawad? Sa application, madali magpatawad. O, di ba? Di ba mahirap? So, kailangan magtalaga ng buhay para sa ministry. Di para bang tila laging kulang ang mga workers sa church? Kasi hindi ganun kadali magtalaga ng buhay sa ministry. So, ang struggle ay hindi lamang yung ano ba ang ibig sabihin? Ano ba talaga ang right interpretation? May struggle din sa application. Mahusay ka nga mag-interpret. Hindi naman nakikita sa buhay. Hindi ka rin paniniwalaan. Kasi ang inspirasyon, ang ilustrasyon ng iyong pinangangaral ay buhay mo. Mahirap kang paniwalaan pag sinabi mong maging tapat.
sa asawa. Pero pagka alam ng iyong asawa, hindi ka tapat, paano paniniwalaan? So, di ba? So, ang ilustrasyon ng iyong pinapangaral ay ang iyong mabuting patotoo. So, alam ninyo, ang goal ng interpretation ay hindi yung kakaiba. Wag ka doon sa kakaiba. Ay, iba ito. Hindi pa ito na-discover ng iba. Delikado nga yung kakaiba na ma-attribute mo sa pride. Ay, ako lamang ang pinag-revealan nito. Purihin ang Diyos. Ako lamang ang may alam. Aba, delikado yan. Ha? Hindi yun ang goal. Kundi to get the plain meaning of the text. Yun ang goal. Hindi yung kakaiba. Oh. Ngayon, pakinggan nyo, pag bumasa ka ng translation ng Biblia, Tagalog, English, anuman, King James Version, NIV, Good News Bible, pag bumasa ka ng Biblia, naunawaan mo hindi? Siyempre naunawaan mo. Okay? So, yung sa pagkaunawa mo pa lang, nag-interpret ka na. Ulitin ko, sa pagkaunawa mo pa lang, nag-interpret ka na. Bigyan ko ng example. Pag sinabi, si Pedro pumunta sa bubong ng bahay at nanalangin katanghalian tapat. Anong nasa isip mo? Nag-interpret ka. Si Pedro nasa bubong ng bahay, nananalangin bago pinasundo ng mga tauhan ni Cornelio. Diba? Doon nananalangin. So naintindihan mo. Ngayon, ang tanong lamang, pareho ba ng bubong sa Israel at pareho ng bubong sa atin? O, yun lang. Baka yung pagkaunawa natin, yung familiarity natin, hindi ganun kapareho doon sa Israel. Bakit sabi sa Proverbs, mas maigi pa pumunta sa bubong kaysa makasama ng madaldal ng asawa? Ibig sabihin, yung mga dinadakdakan ng asawa, pumupunta sa bubong. Diba? So, anong pagkaunawa mo? So, yun ang sinasabi ko. Once you read, whenever you read the Bible, whenever, you interpret it already. You are already engaged to its interpretation. Kaya lang ang tanong, yung bang interpretation mo, yung pagkaunawa mo, yun ba ang tunay na kahulugan? O, isa pa. Bumasa ka ng King James Version. Bumasa ka ng NIV. Translator na yan eh. Ibig sabihin, na-interpret na. So, engage ka na sa interpretation, sa pagbabasa mo pa lang, naintindihan mo, tapos, engage ka na sa interpretation dahil kasi ang binasa mo, interpreted na. So, double. Ininterpret na ng translator, naunawaan mo pa, nag-i-interpret ka. Ang tanong, yun bang interpretation nila ay tama? Paano ko sabihin ko sa iyo? For example, hindi natin maano dito. 1 Samuel 8:16, King James Version at NIV. O, itala na lang ninyo. 1 Samuel 8:16. Alright? Yung isa doon, godliest young men. Mga bataan. Sa kabilang translation, best of your cattle, mga baka naman. I-check ninyo, i-compare ninyo yung dalawang translation na yan. Sa isa, sa King James Version, makikita ninyo, at saka doon sa NIV, sa Good News Bible, yung isa, mga binata, mga bataan, godliest young men. Sa kabila naman, best of your cattle. Kayo ang tatanungin ko, yung
binata at saka baka ay pareho? Palagay ko yung magkaiba yan. Okay. So ito yung pwedeng mangyari dyan. Dahil yan ay magkaibang translation at magkaiba talaga, maaaring isa jay tama, isa'y mali. O kaya naman, maaaring pareho silang mali. Pero imposible, pareho silang tama. Kasi magkaiba ang baka at tao. Kaya kayo naniniwala, ang baka at saka tao ay magkaiba. Abay, syempre. Yan tao ay dadalawang paa eh. Ay ang baka ay 4. Di ba? Translation na yan. Ibig sabihin, lahat ng translation, lahat, ay hindi ligtas sa mali. Only the original manuscripts are free from error. What we, ang tawag dyan na infallible. Ang Old Testament written in Hebrew and Aramaic, partly Aramaic, at saka New Testament ay written in Greek. Yung original manuscripts, yun ang free from error. Tatlong klase ang translation para hindi nyo pinagbabangga-bangga. Parehong pwedeng i-compare. Ang King James Version, literal translation. Ang NIV Good News Bible, yan ay with dynamic equivalent. So kung ikukumpara ninyo, mas madaling maintindihan ng Good News Bible kaysa King James Version. Kasi ang King James Version ay ang kategory literal translation. So, hindi pa pwedeng sabihin na, ay mas magaling nga rin kaysa dyan. Ay magkaiba nga ang kategorya niyan eh. Hindi mo pwedeng ikumpara. Kasi magkaiba nga ang kategorya. Ang maganda, kung ikay seryoso talaga mag-aral ng Biblia, you have many Bible translations as you can for comparison purposes. Yun ang ano mo, yun ang magiging pakinabang niyan. At yung last ay yung free translation, yung Living Bible. Yan po ay paraphrase. Okay? So yan po ang mga sample na mga different kinds of translations. Lahat ng false teaching, pakinggan nyo ito. Lahat ng false teaching ay attributed to the wrong interpretation of the scripture. Baka ikaw ay confident na confident. Sinisigaw pa. Talagang kala mo ito totoong totoo. Yan pala ay false teaching. Unang nagdi-deceive ng iba. Ganon kahalaga ang pag-interpret ng tama sa scripture. Alam niyo, nakakalungkot. Nung binasa yung account sa Gethsemane, nung sabi ni Kristo, di ba kayo makapanalangin ng isang oras man lang? Ala, ginawa siyang tuntunin sa kanilang church. At sinasabi, kapag hindi ka nakapanalangin ng isang oras, nagkakasala ka. Kapag ka below 1 hour, ay tapos. Kasi sabi, hindi ba makapanalangin ng isang oras man lang? Ay subukan mo manalangin sa pagkain, isang oras, iwan ko naman. Pag hindi yung sinigang mo lumamig na. Tama yan? O, interpretation yon. Tunay yun ha. O isa pa, may nag-tongues. Tapos pagkatapos ng tongues, in-interpret niya. Sabi niya doon sa sa tongues nga ay yun nga, kapag hindi nakapanalangin ng isang oras ay nagkakasala. Yung popular, yung ating narinig, si Yahweh ay kadiliman. Di ba? Yun ay wrong interpretation ng scripture kasi out of context.
Isang pastor nagsabi, ito interpretation din doon sa Philippians chapter 2. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pagka hinubad, ang interpretation na doon, inalis. Di ba pag hinubad, inaalis? Tama? Inalis daw. Yan tanong doon, saan sinampay? Narinig ko ito mismo. Sabi niya, ito, mangangaral to. Nung si Kristo daw narito sa lupa, batay doon sa Philippians chapter 2, hinubad ang pagka-Diyos, kaya inalis, nung nag-resurrect, kinuha uli ang pagka-Diyos. May problema yon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya alam, nung nasa lupa si Kristo, sinamba siya. Nung baby pa siya, sinamba. Nung nasa bangka, sinamba. Kung hindi siya Diyos, bawal siyang sambahin kung siya'y tao lamang. Ibig sabihin, hindi nawala ang pagka-Diyos ni Kristo. Pero ininterpret niya based doon sa Philippians chapter 2 na hinubad, inalis, kinuha noong nag-resurrect. Mali. O, tinan mo? Meron siyang batayang scripture, kaya nga lang mali ang interpretation ng scripture. Yung isa pa, Colossians 1:15. Meron bang pasuyo? Kahit ito lang. First, sa Colossians 1:15, King James Version, pasuyo. Kung merong nasa akin ay Good News Bible, videos o sino man, pwede bang parinig itong Colossians 1:15? Sa King James Version. Ayan, ito po. Colossians 1:15, King James Version. Who is the image of the invisible God, the firstborn Firstborn of all creation. Okay? Panganay. So thank you, Pijos. Panganay, ibig sabihin, sabi doon sa Tagalog, siya ang panganay sa lahat, sa bawat nilikha. Panganay sa mga nilikha. So ang interpretation nila dyan, si Kristo, one of the creations. Kasi panganay, firstborn. Panganay nga una. Di kaya ang panganay ay una. Una sa mga nilikha. Ibig sabihin, si Kristo daw ay una sa mga nilalang na ginawang tagapaglalang. O, kita ninyo yan. Pag nakausap mo, piniliwanag sa iyo, paniwalang-paniwala ka naman nga. Kasi nga, ang panganay, ang ibig sabihin una, tapos sa nilikha, nilalang, ibig sabihin si Jehovah ang lumikha sa kanya, tapos si Jesus ginawang tagapaglalang. So anong nangyari, based dito, ang interpretation, maliit na Diyos siya. O, see? Pero kung titingnan mo, yung right interpretation dito, yung intent ni Apostle Paul dito sa pagsulat ng Colossian, tumutukoy ito sa supremacy of Christ. Right? Ibig sabihin, panganay sa lahat ng nilikha, bago pa ang lahat, naroon na siya. Yun ang ibig sabihin. Naroon na siya. Bago pa ang lahat, naroon na siya. Yun ang ibig sabihin. Hindi yung panganay sa mga nilikha, nilikha muna siya bago ginawang tagapaglikha. Saan attribute yun? Sa wrong interpretation of the scripture. So marami pa yan. Nawawala ba ang kaligtasan o hindi? Meron sila mga support. Meron nagsabi, ang speaking in tongues is of the devil now.
Nakausap ko yun mismo. Pagsasalita ng wika ay sa demonyo. Ay paano yung sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 at 12 na mga babae daw ay tumahimik. Ang mga babae ay hindi pinapayagan na magkaroon ng authority over men. Kaya merong mga organization na tutol sa pagpapastor ng mga babae. O, makita niya 1 Timothy chapter 2 verse 11 at 12. Paano mo interpret yun? Okay? So, madami pa. So, dito sa aking sinabi sa inyo, there's a need to right interpretation of the scripture. May pangangailangan talaga. Pakinggan nyo ito, mga nag-aaral, kapwa mag-aaral. Para malaman mo ang mali, dapat alam mo ang tama. Ang teacher, nag-check ng test paper, alam niya ang tama. Kaya nabibilugan niya yung mali. Pero kung ang teacher, hindi niya alam ang tama, hindi niya alam kung alin ang tatamaan at saka bibilugan. Pag ikaw dalo ng dalo sa mga seminar, basa ng basa dito sa uh, sa internet ng kung ano-ano, pag hindi mo alam ang tama, maiiligaw kang madali kasi hindi mo alam ang tama. Kaya dapat malalim ang pundasyon mo sa salita ng Diyos. Lalong higit yung ating mga major doctrines. Hindi minor doctrines, yung ating mga major doctrines. Dapat alam mo. Kasi pagka hindi mo alam ang tama, mahirap ma-discern kung alin ang mali. Kailangan maliwanag sa iyo yung tama. Hindi may tama. Alright? Yung tama. So yun po ang una. There's a need to interpret. May pangangailangan talaga. Nakakalungkot, nagiging habit ito. Ewan ko, pansinin ninyo. Halimbawa, na-assign na mag-exhort, na-assign na mag-preach. Sa Bible study, sa fellowship. Aba, nagpatotoo, nagbumasa ng text. Iniwan yung text. Nagpatotoo. Iniwan na yung text. Tapos, ang hinugutan ng application ay yung patotoo. Alam nyo ba ang implikasyon nun? Ginagawa mong pundasyon ang iyong karanasan. Na para bang sinasabi mo, naranasan ko ito, mararanasan mo din. Ay mali. Hindi pwede ng iyong karanasan ay applicable sa lahat. Kundi yun lamang salita ng Diyos, yun ang applied sa lahat. Bakit ko nasabi na hindi ma-applied sa lahat yung karanasan? Subukan mo yung karanasan ni Joseph. Pwede bang ma-apply sa lahat na kapag ikay naging alipin sa isang foreign land, kailangang makulong, pagkatapos makulong, magiging second to the president, second to the prime minister? Pwede bang mangyari yun? Hindi. Maaaring totoo sa kanya, maging hindi totoo sa iyo. Kaya yung ginagawa ng mga mangangaral, babasa ng scripture, aalisan sa scripture, iiwanan ng scripture, magpapatotoo, and that's it. Ang ginagawa mong pundasyon ang karanasan mo. Tandaan po natin to. Ito po ay nasa major doctrine. The Bible is the foundation of all beliefs and practices. Hindi experience ang sinabi doon, kundi the Bible is the foundation of all beliefs and practices.
Halimbawa, may nagprophesy. Huwag kagad maniniwala. Darating na ang Panginoon sa September gayon. O October 20, darating na si Lord. O, maniwala ka kaagad dun. Eh sabi ng Biblia, walang nakakaalam. O di maniwala ka sa Biblia, hindi doon sa sinasabi ng tao. Yun bang sinasabi, is it in accordance to what the Bible says? Kaya dapat alam mo yung scripture. Kasi ang Bible ay pundasyon ng lahat ng paniniwala at buhay. Nung pong may nagsabi, naalala ko ito, may nagsabi, dadating si Lord nung year 2000, pinagbili. Pinagbili ang mga ari-arian. Nagpunta doon sa layo, sa Mindanao. Kapag darating na si Lord, wag ka nang masyadong mag-alala sa iyong mga ari-arian. Hayaan mo na. Pag dadating na si Lord. Ba't mag-aalala ka pa sa iyong mga ari-arian? Dadating na si Lord. Ay hindi dumating si Lord. Ay di pagbalik niya, wala na siyang ari-arian. Eh kasi hindi pa dumating si Lord. Eh pinagbili ng mura. Murang-mura lang kasi dadating niya si Lord. O, tama yan? Kasi kung anong paniniwala yung buhay. Kaya mahalaga yung itinuturo, mahalaga yung ating interpretation of the scripture. Kasi pag naniwala yan, yun ang magiging buhay niya. Kawawa naman kapag mali ang interpretation, mali ang buhay. Ang ine-emphasize ko dito sa una nating meeting na ito, there's a really need to write interpretation of the scripture. Mga kapatid, mga minamahal, mga pastor. Alam niyo ba yung sa Galatia, Kapitulo 5, yung issue ng Galatia? Ang topic sa Galatia, kalayaan. Anong issue doon? Ang issue doon, faith plus law. Faith plus Judaism. Basahin niyo ang Book of Galatians. Sabi doon, nagkaroon ng perverted another gospel. Ni inuobliga yung mga hintil na magpa-circumcise, magpatuli. Ayun ay pag-ibig sabihin nun, kapag nagpatuli sila, ipinapasok uli doon sa batas ni Moses. Obligado na sumunod sa lahat ng kautusan ni Moses. Sipin mo yan. Faith plus law. Yun. Ang sabi ni Pablo, perverted yun. Another gospel. Pag tinanggap niya yan, ang sabi, na fall away na sa grace. Backslider na. Bakit? Hindi pure ang gospel niya. Diluted. Oh. Ngayon, akala nyo ba libre tayo ngayon, mga kapatid? Hello, mga pastor. Mayroong mga nasa pulpit ho. Nag-ibala ng mukha. Baka hindi mo alam, yung nangyari noon, hindi tungkol ito sa covenant ni Moses. Hindi tungkol doon. Nag-iba lang ang mukha. Merong mga pastora, ganito nagpalit lang ng mukha. Pag kayo hindi sumimba at dumating si Lord, hindi kayo mararapture. O, tingnan mo yan. Faith plus attending the church. Pag hindi kayo nag-ikapo, hindi kayo marapture. O, tingnan mo, tinakot. Faith plus tithing. Pag hindi kayo humayo, pag hindi kayo ginawa ganito, ganyan, hindi kayo mararapture. That's another gospel. That's perverted gospel. Bakit? Ang ebanghelyo, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Hello? Ang intensyon ng pastor, ng leader ay pasipagin, pero hindi 'yon. Nakaka-disappoint lalo 'yon. Ang tunay na ebanghelyo, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, pero pagka na kay Kristo, magbubunga ng mabubuting gawa. So sabihin natin sa mga miyembro, kung ikina kay Kristo, siyempre dadalo ka.
Siyempre, kung na kay Kristo ka, ikaw ay magiging generous sa pagbibigay. Siyempre, kung na kay Kristo ka, ikaw ay hahayo. Mas inspired siya ngayong gawin yung mga gusto mong makita sa Kanya kasi ang ine-emphasize mo ay yung pure na gospel dahil ang gospel ay ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ano sabi ni Paul sa Romans chapter 12? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa mayamang kagandahang loob ng Diyos, ialay ninyo. So hindi ka gumagawa para maligtas. Naligtas ka, therefore, gagawa ka ng mabuti. Kaya makikita mo, yung kay Paul sa Romans, theological. Pero when it comes to the writings of James, practical yun. Magkaiba ang ano nun. Yung kay James, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Practical aspect ng salvation. Yung kay Paul, yun ang paraan talaga ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa unang meeting natin na ito, I hope na establish ko sa inyo the need to interpret the scripture. Kasi baka ikaw, confident ka sa iyong pangangaral, akala mo ito totoo, akala mo ito tama, di pala. Hindi pala. Sasabihin ba, sinabi ni Lord? Paano sinabi ni Lord? Ang tanging batayan para confident kang sabihin na sinabi ni Lord talagang nasa scripture, nasa intent ng author. Hindi yan sa ganda ng paliwanag. Dapat may batayan. Yung sa Colossians chapter 1 verse 15, ang term doon, ang original na word doon na firstborn ay prototokos, hindi first created being ang ibig sabihin. Kita nyo? Kaya kailangan nasa intent ng author. Okay, so bago tayo mag-break, baka may tanong. Yan po ay nasa 5 minutes tayo ngayon. So may tanong po ba kayo? Ang ating topic, the need to interpret the scripture. Ayan po. So, inopen na po ng ating lecturer, Pastor Danny, ang pagkakataon para po tayo ay magtanong. Pwede na po ninyong ilagay yung tanong po ninyo sa chat box natin. At kung meron po sa inyong mga gusto na magtanong verbally, ay i-open ko po yung unmute. Pwede nyo po i-unmute yung inyong sarili dahil sa sobrang dami po natin, di ko nakikita kung sino yung nagre-raise ng hand. So, sige po. Ibubuksan ko po yung unmute. Pwede na po kayong magtanong. Sige po, tanong po kayo. Sa dami nating estudyante ngayon. Good evening po. Pwede po magtanong? Sige po. Good evening po. Sister Mary po ito ng Bethel Temple sa Pampalay Area E. With regards po doon sa version of the Bible na dapat natin gamitin, malaking factor po ba na dapat alam natin yung context? Kasi kung meron ibang version ng Bible, iba-ibang words na ginagamit yung version ng Bible, tama po ba na dedepende tayo or titignan natin yung konteksto ng ating pong itinuturo o ng ating lecture para magamit natin ng tama kung ano yung version ng Bible na applicable doon sa context natin. Thank you po. Isang genre po yan, yung context principle. Pag-aaralan po natin yan, dalawang bahagi, literary context at saka historical context, banda-banda ron po. Pero doon sa translation, yun po ang atin pong advice ay magkaroon ng iba't ibang translations for comparison purposes. Katunayan, ito po yung advice sa mga
bumabasa ng mga komentary, huwag kang mag-rely sa isang komentary. Tingnan mo sa iba't ibang commentary. Pagka yung isang commentary nagsosolo lamang, tapos yung marami nag-agree sa doon ka sa nag-agree na marami. Yung problema nga minsan hindi ka kumukonsulta ng commentary, yung iyo na lamang ang yun na lamang yung pinaninindigan. So papunta po tayo doon sa isang genre ng napakaganda nga po 'yan. Lahat po ng nag-hermeneutics ay talagang dapat aware sa context. At atin pong tatalakayin 'yan. Yung pong dalawang bahagi ng context principle, literary context at saka historical context. Thank you po. Maganda po 'yan. Banta-bantayan po natin at sana maunawaan po natin ito. Ma-apply po natin 'yan. Limited lamang po ang application niyan, hindi po lahat ay ma-apply sa kasi different genre po. Ano, context principle, paano mo i-apply yan sa Proverbs? Iba pong genre 'yun. So titingnan po natin 'yan. Banda-banda ron po yung context principle. Pero pag dating sa translations, maraming translation mas maganda. Ayan. Babasahin ko po itong question ni Pastor Michael Verano. Good evening po. Question ko lang po if anong stand ng PAG sa Pinoy version na Bible. Pwede po ba itong gamitin ng mga believers or not? Okay lang po ba na hindi na i-mention? Ay, sorry po. Kung hindi daw pwede i-mention yung name. Nabasa ko po yung... Isa rin po yan sa translation. Pwede po yan gamitin. Isa rin po yan sa translation. King James Version, Pinoy Version, Living Bible, New Living Translation, New King James Version, iba-ibang translation. Pwede po natin i-compare. Kasi yan po ay ginawa din po ng mga scholar. Kung gusto mo na ikay maging unang interpreter, edi punta ka sa original manuscript, Hebrew, Aramaic, at saka Greek. Ikaw ang unang-una. Okay po. So, pwede pong gamitin yan. Any more question? Pastor, ako po may tanong. Sige po. Si Noel po from Satampalay. Ibig sabihin po, di ba, meron tayong correct interpretation ng Bible. Ibig sabihin po ba nito, isa lamang ang tamang interpretasyon at explanation ng Scripture? Kasi po, di ba, may mga, para sa experience ko po, habang ako'y lumalaki, may mga leaders na nagsasabi na ang salita ng Panginoon ay parang ilog. Every time natitingin ka, iba yung makikita mo, iba yung makukuha mo. Pero sa pinag-uusapan po natin ngayon, parang lumalabas po na isa lamang po ang totoong interpretation ng Bible. So, paano po kaya yun? Talagang yun lamang ideal, isa lang talaga. Kasi yun ang intent lamang ng author. Kaya nga ang goal natin ay doon sa intent ng author, hindi doon sa marami na idinadagdag na sinasabi yun ang intent ng author. Kundi talaga, yun lang talaga ang meaning na gustong iparating ng isip. Bagamat mayroong mga salita na mga may shades ng iba't ibang meaning na very close doon sa context. Halimbawa, doon sa issue ng pagtatalaga ng babae, no? Kasi sabi doon sa 1 Timothy chapter 2 na tama ba? Chapter 2 verse 11 at saka sa 12. 'Di ba doon sa bandang huli binanggit yung tungkol sa babae na maliligtas, dalawang possible na interpretation na based sa context na kapag ka Kristiyano yung may mabubuting gawa. O kaya naman yung pagliligtas ay yung pagdating ng panganganak ng tagapagligtas. So, mayroong mga scholar na sinasabi ito yung mga possible na interpretation. Hindi nila matiyak. Merong mga ganun hindi ganun kaliwanag. Pero binibigay yung two possible interpretation.
pero hindi inihiwalay sa context. Pero hindi pwede mangyari na tama ka, tama ito, ganito, ganyan. Walang ganon. Kaya nga ang ating goal ay kuhanin talaga yung interpretation, right interpretation based doon sa intent ng author. So hindi pwedeng madami yan. Pero yun nga, kapag ka medyo malabo, nagbibigay ng two possible na interpretation. Let me give you another example. Yung Greek word na curious, yan ay ambiguous. Kasi ginagamit yan ay Sir and Lord. Yung salitang yun. Kaya, pag ginamit yun sa Bible, hindi mo pwedeng gamitin as unambiguous. Kasi nga, possible yun na merong iba't ibang meaning. So, ganun din sa interpretation of the scripture. Okay? So, based naman din sa context, kaya nga lang binibigay ng isang scholar na ito yung possible na close interpretation. Dalawa. Nagbibigay ng dalawa. Kaya, hindi nakapagtaka pag nagbasa ka ng commentary, meron silang iba't iba na ibinibigay. Mga scholar yan. Sa mga study Bible, may study Bible ako, 10. Parating yung isa. So, 10 different study Bibles. So, pag tiningnan ko, meron silang iba't iba na meaning na ibinibigay. So, ano yung very close to the intent of the author? Okay? So, doon tayo sa very close. Talagang, yun ang goal natin. Ay, ang problema, doon sa mga hindi nag-aaral, talagang dagdag lang ng dagdag. Wala, yun ang nakakalungkot. Wala talaga sa konteksto. Literary, hindi pinag-uusapan, tapos sasabihin, ito ang sabi ng Panginoon. Let me give you a very clear example. Doon sa sulat sa Korinto, na talagang out of context, sasabihin nila, di nyo maalam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Tapos sasabihin, kapag ang iyong katawan ay inabuso mo, bawal magbisyo, bawal ganito, ganyan. See, ang application tungkol sa pagbibisyo kasi sinisira yung katawan, yung physical body, wala doon sa intent ng author. Kasi ang konteksto nun ay division of the church, spiritual temple. So, hindi tinutukoy doon yung pagsira ng physical na katawan. Pero malayo na sa konteksto. Literary, yung sinasabi ko. Pati sa historical context. Pero sinasabi niya, huwag mong sirain na yung katawan kasi yan ay templo ng banal na espiritu. Yung tinutukoy niya physical na katawan. Out of context yun. Maliwanag na out of context. So tayo ay doon sa ano ba ang plain meaning of the text. Kasi sigurado may intent ang author dyan. Ano ba yung gusto niya sabihin? Anong tamang interpretation? Doon tayo ang goal. To discover the right meaning of the text. Okay, so yun lang. Meron pa pong question dito from Dapdap Bethel Temple po. Question po from our member, sa dami po ng Bible version, alin daw po ang tatayuan? Thank you. Alin tatayuan? Ang hirap kasi na lahat tayo ay umaasa sa translations, different translation. Maliban kapag ikaw ay scholar sa original manuscript. Nakukuha po ba niyo yung punto? Kaya nga ang advice sa tulad natin, na hindi naman tayo scholar sa original language, get many translations as we can for comparison purposes. Yun lamang po. Hindi pwede, ito, kasi nga, wala namang infallible eh. Ano bang translation ang infallible? Kahit sinong scholar, walang magki-claim na yan ay infallible o free from error. Walang free from error na translation. Marami akong pwedeng i-cite na mga iba-iba na translation. Pero hindi ang goal nito ay
pawalan kayo ng confidence sa translation nyo kasi wala naman tayong ibang gagamitin kundi translation. Ano? Okay? So, magkaroon ng iba-ibang translation. Huwag kayong masyadong hilig dun sa isa lamang translation. Napakaganda magkaroon ng iba't ibang translation. I-compare ninyo. Okay na po. Tuloy na po natin, mga kapatid. So, na-establish na ho natin ngayon yung the need to interpret. Meron pa? May tanong yata po si Pastor Mario. Pastor Mario. Magandang gabi po, Reb. Danny. Opo. Pwede po ba ako magtanong sa iyo? Opo. Ano po kasi ito po minsan ina-enkwentro ko lang tanong at hindi po ako nakahanda. Mabuti na po yung marinig ko ang inyong stand po dito sa sinabi ni Paul na ang babae, yung po bang pag-interpret dito sa ang babae ay hindi ko pinahintulutan na magsalita. Yun po ba? Sa 2:11 po yan. Opo, ng 1 Timothy po. Opo, 2:11 at saka 12. Opo. Okay. Nagkaroon na po tayo ng ano po? Ang gusto ko pong malaman ay yan po ba'y literal or may sinasabi si Paul something na dapat nating malaman para maiwasan na po yung katanungan na yan sa PAG. Okay. So ito naman po ay napag-usapan na sa Theological Forum. Ibigay ko lang po yung konti bahagi po doon sa amin pong discussion sa Theological Forum. Ano ho? Tingnan ho ninyo yung literary context at saka yung historical context. Sa literary lamang, hindi ito tungkol doon sa gender ng lalaki at babae. Ito ay tungkol sa sitwasyon, yung immaturity ng mga babae na sinasaway ni Apostol Pablo. So tingnan niyo sa unahan, makikita niyo po doon na sinasaway sila doon sa pagdadamit ng marangya, sa mga kung ano-ano. So, tingnan lang natin po para maliwanag. Bubuksan ko lamang po sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 verse 11 at 12. Pakinggan nyo. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki kundi dapat silang manahimik. Okay? So meron talaga si John MacArthur, laban-laban po dito sa pagtatalaga. Pakinggan niyo ang kanyang ano. Marami pa. Meron nga po akong nakausap na ang pagiging pastor na babae ay satanic. Sabi niya. Ibig sabihin ng satanic, doon sa pinakamatindi na interpretation ng satanic, extremely wicked. Sipin ganin yun. Kasi nga, ang interpretation niya dyan, bawal sa mga babae na magpastor. O, hindi ganun ang kanyang conclusion kasi yun ang kanyang interpretation. Kung ano ang interpretation mo, yun ang paninindigan mo. Hindi naman yun ang interpretation. Di ba? So, yan. Napatanong ni Pastor Mario. Ngayon, ganito. Tingnan nyo yung konteksto sa itaas, literary. Parang na-advance yata ang context principle. So, konti lang based dito. Ang mga babae ay dapat maging mahinhin, maayos, kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Ngayon, sabi doon, hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mamahaling alahas na ginto o perlas. So, ang mga babae, hindi nakabatay doon sa panlabas. Ang pinagyayaman hindi panlabas, kundi dapat panloob. Kung nakafocus sa panlabas, paano ka maging qualified na magiging tagapanguna? Nakita ninyo yung argumento. So, hindi tungkol sa gender, kundi tungkol sa ano bang meron. Anong meron sitwasyon. Sa halip, maging palamuti sila ng mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babae itinuturing na makadiyos.
So ito ay masasabi natin hindi ito universal. Limited sa kanyang konteksto. Bakit ko sinabing limited sa kanyang konteksto? Bakit doon sa 1 Corinthians, tingnan natin lang 1 Corinthians chapter 14. Kung bawal magsalita, dito po, pinigil po, na bawal magsasalita din ng mga babae. Sabi dito, 34, 1 Corinthians 14, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila ang ganoong mga pagtitipon ang magsalita, kailangan sila'y pasakop gaya ng sinabi ng kautusan. So ito po, pinagsasama nila ito, yung mga laban sa pagpapatayo sa mga babae, pagpapastor ng mga babae. 1 Timothy chapter 2, verse 11 at 12, pati ito 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Paborito nila yan. Okay, bakit dito sa chapter 11, verse 5, tingnan ninyo, verse 5. Pinigilan ba yung babae dito? No. Alam talaga niya. Hindi po pinigilan. 11.5. Ang babae namang nananalangin at nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos na walang talokbong. Na walang talokbong. Paano kung may talokbong? Ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo para rin siyang babaeng inaahitan ng ulo. Paano kung may talokbong? See? So allowed. So ang 1 Timothy, limited sa kanyang konteksto. Bakit ko sinabi din na limited sa kanyang konteksto? Ito. Paano si Priscilla who taught Apollos? Okay. Acts 18:24 to 26. Paano si Phoebe na naglingkod sa church? Romans 16:1. Paano si Mary, Tryphena, Tryphosa, Persis were the Lord's workers in Romans 16:6 and 12. Paano si Euodia, Syntyche, Philippians chapter 4 verse 2. So ibig sabihin, Paul was likely prohibiting the Ephesian women kasi si Timothy, tinalaga siya na pastor sa Efeso. But not all women from teaching. Some women. Pero hindi lahat. Especially yung culture na ang nag-aaral talaga sa mga Hudyo, mga lalaki. Yung synagogue, teaching institutions, mga lalaki ang naruroon. So ang exposed sa pag-aaral, mga lalaki, merong abuse of freedom dito. Merong hindi maganda na pag-uugali. Nagkakaroon ng disorder sa public worship. So apply diyan kahit sa lalaki at sa babae. Pastor Mario, kahit sa lalaki kahit sa babae. Kapag ka hindi qualified, sasabihin diyan manahimik. Kapag hindi qualified, sasabihin manahimik. Papayagan mo ba ang isang tao, lalaki man na kahit sabi, oh lalaki to, pwede ito, pero hindi maayos sa kaniyang buhay pananampalataya, siya ay immature. Hindi mo rin papayagan kasi ang issue dito ay order in public worship. Hello? O si Deborah. Nagkaroon siya ng authority over men. Siya ay judge. Doon pa sa dito sa history. Tingnan niyo yung history. Mga babae. Napansin niyo yung nung tinawag si Pedro, pinatawag ni Cornelio. Kasi gusto ng Panginoon, sabi niya nagbaba ng iba't ibang klase ng hayop. Sabi magpatay ka. Kumain ka, sabi, hindi po ako kumakain yan, bawal yan.
Kasi inihahanda, tawagin si Pedro, tapos pupunta kay Cornelio. Kasi nagkaroon din ng pangitain si Cornelio. Alam mo nangaral si Pedro? Napuspos ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Pedro, hindi lamang pala sila ng mga Hudyo, pati ang mga Hintil. Isa pang matibay na argumento, doon sa Epeso, ibinigay sa iglesia yung mga apostle. Sabi doon, hindi ibinigay sa mga lalaki, sa iglesia. Some are apostles, teachers, pastor. Hindi mo sinabi sa iglesia. Ang iglesia, sa ethnic principle, 3 tao lamang. There are only 3 classes of people. Jews, Gentile, and church. Pag sinabing church, either Jew or Gentile. Yan ang ethnic principle. There are only 3 classes of people. Jews, Gentile, and church. Sa church, lalaki, babae. Hudyo, Hintil. Isa yan. So, masasabi natin, limited lamang sa kanyang konteksto kasi mayroong problema, kaya pinatahimik. Pero hindi general principle o universal principle na babae hindi pwedeng patayuin. Yun ay para sa aking pag-aaral, sa pagbabalanse. Nakita ko, kahit babae, pwedeng gamitin ng Panginoon. Same spirit. Iisang espiritu pumupuspos sa lalaki at babae na pwedeng gamitin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng ikahon ang Espiritu Santo sa mga lalaki lamang. Kasi nakita natin, kahit mga lalaki, kahit mga babae, pwedeng gamitin ng Panginoon. Hello? May batayan ba? O yun, binagil ko na mga batayan. O, meron pang mga prophet, sabi ko doon sa aking kausap. Ang propeta, satanic din na babae, yung mga propetisa. Merong hayag sa New Testament. Mga propetisa yun. Prophets yun. Di ba? Mga babae yun. So pwede pa natin yan na palalimin, pero hindi tayo nato para mag-interpret ng scripture. So ang gusto ko lamang ay ma-establish sa atin, there's really a need to interpret the scripture. Kasi pagka hindi mo na-interpret ng tama, yan ang ipapangaral mo, yan ang paninindigan mo, yan ang buhay mo. Yun. Okay. Thank you, Pastor Mario. I hope nakadagdag ng konti yung sagot. Ayan po, Ninong. Meron po break pong na. last question. Meron. Sige po. Sige. Regarding, sige po, bago po tayo, be-break muna po ba tayo or sasagutin niyo po itong last question? Sige, sagutin mo na. Sige po. Ito po ay connected sa topic po natin na the need to interpret the scripture. Ano daw po yung point of view? Parang ganito, pasimplahin ko na lang po. Ano daw po yung point of view niyo sa Bible translation na the New World Translation of the Holy Scriptures and Lamsa version po? Ang concern po natin, ito ulit-ulitin natin, ang concern po natin ay right interpretation of the scripture using different translations na available sa atin. So, hindi tayo one-sided sa isang translation. Hindi maliban, talagang mayroon talaga na talagang nakahilig doon sa kanilang mayroong doctrinal inclination, kaya binago nila talaga, hayag na hayag naman yon. Halimbawa, yun sa mga Jehovah's Witnesses na translation. So, binago nila. So, hindi masyado tayo pagdating dito sa very popular na mga translation na ating ginagamit. Ang goal na lang natin ay to discover the plain meaning of the text. At ang advice nga natin, paulit-ulit, get many translations as we can to compare. So makikita naman ninyo sa comparison kung alin ang mas marami, katulad din naman sa pag-compare ng mga komentary, ng mga interpretation sa mga Bible scholar. So hindi ka nakahilig lamang sa isang Bible scholar, you compare it to others. So gano'n lamang po. Yun po'y para sa akin. Para maging mahusay ang produkto na atin pong ginagawa na pag-interpret ng scripture.
Baka meron pa hong iba na pwede maidagdag doon, pero para sa akin yun po ang nakikita ko na pinakamahusay. Thank you po. Break muna, Pastor. Thank you po, Ninong Danny, Pastor Danny. At tayo po magkakaroon ng 5 minutes break. Exact 8:30 po ay siguro 8:31 kasi naging 8:26 eh. Balik po tayo at magre-resume po tayo ng ating lecture. God bless po sa bawat isa.
Ayan, at nandiyan na naman po si Pastor Danny. Tayo po ba ay mag-resume na po ulit? Ayan, sige po. At muli po, inaanyahan po natin si Pastor Danny para muli po tayong turuan po dito sa ating webinar. So, muli po, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At salamat sa pangunahing paksa na atin pong tinalakay, the need to interpret the Bible. Pangalawa po ay ano ba yung kinakailangan na paghahanda natin sa pag-aaral ng Biblia. So una, kasiguruhan ng tunay na relasyon sa Panginoon, may katiyakan ng pananampalataya sa Panginoon, yun ang una. Pangalawa, magkaroon ng regular na panahon sa pagbabasa ng Biblia. Regular study of the Scripture. No, lalo na higit tayo, mga ginagamit ng Panginoon, mga pastor, mga church leaders, dapat po regular ang pag-aaral ng Scripture. Mabihasa tayo dito po sa salita ng Diyos. Katulad halimbawa, mayroong isang pastor, sinabi niya sa mga membro, buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Hezekiah. Alay, bukasan nga sila. Wala namang book ang Hezekiah. Bukasan sila sa aklat ng Hezekiah. Wala namang book ng Hezekiah. So, tinest lamang. Kaya, dapat familiar tayo sa salita ng Diyos. So, regular. No. At manalangin bago siyempre ang anumang pag-aaral. Kasi nais natin na yung illumination. Pag sinabing illumination, naririnig natin yung different terms na inspiration. Inspiration related to the writing of the scripture. Yung revelation related to the receiving of the word of God. Revelation from God. Pag sinabing illumination, related to the understanding of the scripture. So yung prayer natin ay illumination. Minsan yung iba ginagamit, Lord, bigyan mo po ako ng inspirasyon. Bakit susulat ka ba ng scripture? Ang inspiration ay related to the writing of the scripture. Kaya nga sinabi, in-inspired yung pong mga manunulat. Yung revelation, kumpleto na po revelation. Nasa Biblia. Ang kailangan lang ho natin ay illumination. Minsan may makagamit lamang ng term. Ang kailangan natin ay illumination. Ang illumination, ulitin ko, ito po ay tumutukoy sa understanding of the scripture. Kaya, Holy Spirit, bigyan mo po, may illumine po ako. Maunawaan ko po. Kasi revelation, kumpleto na po revelation. Maliwanag po ba yon? Amen? Then, pagkatapos ng lahat ng yun, study. Aral. So, meron pa nga references dito, sariling Biblia. So, ilang translation ng Biblia? Meron ka. Bible Dictionary, Bible Handbook, other reference book, Bible Encyclopedia kung meron, Bible Atlas. O kaya naman ay iba-ibang commentary kung meron. Ngayon naman po mga kapatid, ang mga Bible Dictionary, commentary, available na po yan sa Play Store. So pwede nyo ilagay diyan sa inyong mga tablet, sa inyong cellphone, meron na po. Pero sa ganang akin, mahirap pong magbasa sa screen, so hard copy ang meron na po para ma-enjoy yung pag-aaral. Ikumpara ninyo yung commentary sa iba. Ikumpara din ninyo yung inyong commentary, yung inyong interpretation sa commentary. Ang sinasabi, pagka yung pong tatlong commentary, nakakasundo sa interpretation, iyo na lang ang iba, huwag mo na ipilit yung iyo. Iyo ba? So, yun po mga kapatid. Let's go to the nature, importance of the scripture. The nature and importance of the scripture. Una, yan po sa inyong sa inyong materials. I hope na ninyo. Letter A, nakalagay doon para masundan ninyo, ang Biblia ay nakahihigit.
Isulat nyo, nakahihigit kaysa alinmang aklat. Nakahihigit. Bakit nakahihigit? Wala pong katulad ito, mga kapatid, ng ating pong scripture. Alam po ba ninyo, more or less 1,500 years nung nabuo po ito. Iba-ibang panahon. 40 human authors, more or less. 40 human authors, iba-iba ang kanilang propesyon. Mangingisda, doktor, hari, magsasaka, iba-iba. Imagine that. Wala kang libro makikita ganyan. Nasa loob ng 1,500 taon, nabuo ang Biblia. Hallelujah. Hindi lamang yon, inspired by the Holy Spirit. Kaya masasabi natin ito, book of books. Aklat ng mga aklat. Eh bakit pag binasa mo mula Genesis hanggang Revelation? Isa lang ang tema. Hindi ka ba nagtataka mayroong unity? Kasi nga, inspired by the Holy Spirit. Hindi pangkaraniwan to. Yung salita ng Diyos. Nag-iisa. Walang katulad. Yung isang author, paano siya makakagawa? Alam mo, patulad isang author, makakagawa ba siya ng ang kanyang libro, ang edad 100 taon? Wala makakagawa ng isang libro ng edad ay 100 taon. Itong Biblia, 1,500 years. Wow. Kaya nakakalungkot yung ating mga kapatid naalikabukan, napapatungan ng kung ano-ano. Ala. Higit pa dito, ito, dual lang nature nga eh. Maitutulad doon sa hypostatic union eh. Bakit? Written by men. So ito ay merong historical particularity. Pero dahil ito galing sa Diyos, may eternal relevance. Hallelujah. Ang Biblia ho natin ay higit sa alinmang mga aklat. Pahalagahan ho natin to. Wala po itong katulad. Hindi lamang yon, kayang bumago ng buhay. At kayo ay bunga ng salita ng Diyos. Hindi ba kayo nagagalak? Meron tayong salita ng Diyos. Pahalagahan natin po yan. Sabihin natin sa ating mga kabataan, sabihin natin sa ating mga kapatid sa Panginoon, basahin ito. May buhay po ito. Grabe. Ang salita ng Diyos po ay higit sa alinman. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala itong katulad. Grabe, ano? Nauna pa nga yan sa Quran. Ang Quran ay lumabas lang. Marami nga naniniwala sa Quran eh. Mas nauna pa ang salita ng Diyos, ang Biblia. Napaka-tibay ng batayan. Isa pa dito, eyewitnesses. Mga sumulat, eyewitnesses. Nakakita na nakasama ang Panginoon. Namatay ang Panginoon, nakita nila. Nabuhay na maguli, nakita nila. Umakyat sa langit, nakita nila. O nakasulat yan sa Biblia. Grabe, nakapundasyon sa katotohanan. Pagdating sa historical, grabe, may basis po ang ating Biblia. Maniwala kayo. Napakatibay. Kaya sana mula ngayon, ma-appreciate ninyo, may Biblia po tayo. Yung mga nakaraan sa dark history ng church, pinapasunog ang Biblia. Gusto nila alisin sa circulation ng Biblia, pero hindi nangyari. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Glory. Hallelujah. Huwag natin hayaan na ito'y naalikabukan. Nagpapangitan na lamang tuwing linggo at minsan ay wala pang dalang Biblia. Ang dala ay holy cellphone. Meron bang holy cellphone? Parang wala yata, no? Okay. Pangalawa, letter B. Ang Biblia ay ang tinig ng Diyos. Yun po, patlang, tinig.
ng Diyos. Dahil sa pamamagitan nito ay ginagamit ng Panginoon ang mga tao upang magpahayag ng kanyang salita. The voice of God. Salita ito ng Diyos. Tinig ng Panginoon. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Okay? At nagtataglay ng kapangyarihan. Lagay po natin itong kapangyarihan at kapamahalaan. Power and authority na galing sa Kanya. Ang Biblia po ay hindi lamang naglalaman ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Let me ask you. Ang Biblia nga ba ay lahat salita ng Diyos? Lahat po ba? Does it contain the Word of God or all scriptures are the Word of God? Paano yung salita ni Satanas? Salita din ho ba yun ng Diyos? buti meron po tayong mga red letter na words ni Jesus. Oh. Naglalaman ba ng salita ng Diyos o lahat salita ng Diyos? Doon pa lamang sa true or false yung iba ay nagkakamali. Naglalaman lang daw ng salita ng Diyos. Abay, mali. Ang scripture ay salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat po salita ng Diyos. Hindi po si Satanas ang sumulat. May mga human authors na in-inspire ang Panginoon na isinulat ang salita ng Diyos. Kaya ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi lamang po naglalaman ng salita ng Diyos, but ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito. Next. Ang Biblia ay katotohanan, kaya anumang salita na sumasalungat dito ay mali. Ito pong binabanggit natin, ito po ay mula sa aklat ni William Farran. By the way, doon po sa hermeneutics. Ang Biblia ay katotohanan, kaya anumang salita na sumasalungat dito ay mali. Right? So, letter D, mali. Yung patlang. Ang Biblia ay pundasyon. So, ang Bible ay pundasyon ng lahat ng paniniwala at buhay ng tao. Dito po nakasalig ang ating pananampalataya. Sa building, wala pong nagagawa po ng building na inuuna ang bubong. Wala pong gumagawa ng building na inuuna ang dingding. Lahat po ay naglalagay muna ng pundasyon. So ang pundasyon po, lahat ng itatayo, lahat ng paniniwalaan, lahat ng atin pong buhay ay ibabatay po. Ito ba ay naayon sa salita ng Diyos? Ang Biblia ay nagbibigay ng buhay. Kaya ang salita nito ay pagkain at tubig na kailangan ng espiritu ng tao. So kailangan ho natin ito sa araw-araw nating buhay. Kumakain, umiinom. Kaya nga binanggit po sa Korinto, ang salita ng Diyos ay gatas. Binanggit sa Hebrew, karne. No. Binanggit po sa Psalms, pulot. So pagkain ho ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kausap po doon sa wilderness, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Tama ho? Ang sangkatauhan ay haharap sa Diyos at bawat isa ay hahatulan. Yun po, pakisulat. Hahatulan batay sa sinasabi ng banal na kasulatan. Yung sinasabi, huwag kang huwag kang humatol. Pwede po, humatol. Basta batay sa salita ng Diyos. Huwag kang humatol. Batay sa iyo lamang kaunawaan. Bawal humatol, batay lamang sa iyong haka-haka. Pero once na sinabi, batay sa salita ng Diyos, pwede mo sabihin. Let me give you an example. Pwede kong sabihin ng isang tao, mapupunta ng impyerno kapag hindi sumampalataya kay Kristo. Pwede kong sabihin yon. Hindi akong humatol nun. Ang humatol dun ay ang salita ng Diyos. Tama? Tama po? Yan ang sabi ng Biblia. So pwede mo sabihin ng isang tao ay mapapahamak kapag siya ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin, huwag kang humatol. Sabi ng Bible yun. Ang original manuscript,
Ang sumusuway sa sinasabi ng Biblia ay akto ng paghihimagsik laban sa Diyos. Paghihimagsik, pakisulat, paghihimagsik. Ang kasalanan po'y dalawa, sin of commission, sin of omission. Yung isa, doing what God forbids, sin of commission. Failing to do what God commands, yun naman po ay sin of omission. So meron po sa Bible mga bawal. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, sin of commission. Pero pagka sin of omission, humayo kayo, mangaral kayo, hindi ka nangaral, nagkukumit ng sin of omission. Diba? Dumalo kayo sa mga pagtitipon, paghihimagsik. So any one of those, so yun po ay tingnan. Dapat po ay pakalimiing maigi. Hindi lamang ho tayo nag-iingat sa mga kasalanan, pwede tayo makulong. Hindi lang tayo nag-iingat sa mga kasalanan na pwedeng malagay sa kahihiyan. Dahil sa Panginoon, ang kasalanan ay kasalanan. Walang malaki, walang maliit. Let me give you an example. Dito lang ho sa lupa, may degree ang kasalanan. Kaya may pagkakulong ng 3 araw, ng 1 buwan, ng 6 na taon, ng 10 taon. Bakit? Doon ba sa impyerno may hahatulan hinahatulan ka ng 2 taon sa impyerno. Hinahatulan ka ng 5 taon sa impyerno. Meron bang ganong hatol? Wala. Paano? Religious. Yung isa pusakal. Bakit walang hanggan sa impyerno? Nakita ninyo? Kasalanan ay kasalanan. Sa katunayan, sa Garden of Eden, ang naging kasalanan ni Adan at ni Eva ay nakapaloob sa mga bagay na inaalaw ng Diyos. Ano yun? Kakainin niyo, pwedeng kainin ang lahat maliban sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung titingnan natin, hindi naman sobrang bigat kasi related yun sa pagkain lamang. Pero ang naging bunga, sobra matindi, nagkaroon ng imputation of sin. Naranasan ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pagkain lamang yon. Kaya ngayon, nakakalungkot, very light ang pagtingin doon sa pagsunod sa pagbabasa ng very light ang pagsuway doon sa di bumabasa ng Biblia, di nananalangin, hindi humahayo kasi wala namang nakukulong doon. Hello, wala namang nakukulong, di ho ba? Maingat kasi hindi papatay, siyempre baka makulong, pero pakinggan nyo, ang kasalanan ay kasalanan sa harap ng Diyos. Walang malaki, walang maliit. Lahat ng yon ay paglabag kapag hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Letter J, ang Biblia ay di lamang naglalaman ng salita ng Diyos. Ito yung sinabi ko kanina, kundi ito ay salita ng Diyos. So it does not only contain the Word of God, but all Scriptures are God's Word. All Scriptures, lahat ng kasulatan ay salita ng Diyos. Letter K, ang Biblia ay nahati sa 2 pangunahing aklat, matandang tipan at bagong tipan. Then last, ang Biblia ay binubuo ng 66 na aklat. So, get familiar with your own Bible. Alam natin yan. 39 and 27. 39 books sa Old Testament, 27 sa New Testament. Okay, so bukas tatalakayin natin ang typological principle. Mag-umpisa na tayo sa unang genre. I hope makatapos tayo ng maaga doon sa typological principle. Masunod natin isa pang genre para po sa ating pag-aaral. Ino-open na po uli natin sa
yung remaining time sa question and answer, Pastor Josh. So natalakay ko po ngayon ay the need to interpret and preparation for the study of the scripture at saka yung the nature, the importance of the Bible. Okay, praise God. Sana po naging mabunga ang una nating pag-aaral na ito. I hope tayo po ay manabik patuloy at magpatuloy hanggang sa matapos po tayo. Makinabang po tayo dito at ma-apply po natin sa atin pong pangangaral ng salita ng Diyos. May natutunan po ba mga kapatid? Mga kamanggagawa? Amen po. Okay po bang mag-aral? Amen po. Amen, amen. Yan naman po mga nag-hermeneutics na noon, marirepress po tayo. Alright. Pastor Josh, baka po Ayan, sige po, magandang gabi muli sa bawat isa at meron pa po tayong 7 minuto. Sa mga nais pong magtanong para po dito sa sunod nating pinag-usapan po ay maaari po ninyong ibukas na po yung inyong mga microphone, naka-allowed po yan na mag-unmute po kayo or i-chat nyo po ulit sa chat box at pwede po natin yung basahin. Bago po tayo magtapos, huwag muna kayo mag-exit, tayo po ay mag-picture para po meron tayong document ng ating pong simula ng webinar. Sige po, pwede po kayo mag-open ng inyong mga microphone kung sino po yung nais magtanong para po meron pa po tayong oras. God bless po. Meron po ako tanong. At ano po? ang tanong ko po, ano po yung magiging possible na result ng maling interpretasyon po ng Biblia? Ano po yung pinaka-worst possible? Maling buhay at maling destinasyon. Yun ang problema. Kasi pagka wrong interpretation of the scripture, backslider. Sabi sa Galatia, preaching another gospel, nag-fall away na sa grace. Lumayo kay Kristo. No. So, yun po ang nakakalungkot. Confidence sa mali. Ano po? Confidence sa mali. Kaya po napakahalaga mga kapatid, kapag ikaw ay tumayo sa unahan, nangaral, nag-interpret ka na ng scripture, inihikayat mo sila maniwala doon sa interpretation mo. Ganyan ka serious. Ganyan po kahalaga ang tamang interpretation. Tingnan niyo po ninyo, yung mga tinatawag nating kulto, sa paningin nila, tayong kulto. Tayong mali. Sa paningin natin, silang mali. Pero sa sabi ng Biblia, sino ba talaga ang tama? Ang Biblia ang hahatol kung sino sa atin ang tama. Okay? At kung sino merong matibay na batayan, may matibay na batayan, yun ang tatayo. Kahit sa anumang argumento, yun po ang tatayo. Kaya hindi lamang magandang paliwanag, kailangan po meron kang matibay na batayan at ang pundasyon ho natin, you will go back to the scriptures. Ano po? Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo, yung mga nag-aaral, akala nila sa pag-aaral lalong dumali, medyo mahirap pero worth naman. Kasi nagiging mas maingat ka sa iyong pangangaral. Minsan yan nakakalungkot kapag ka nangaral para lamang ayunan at wala nang argumento pa. Nangusap sa akin ng Panginoon, sinabi sa akin ng Panginoon, paano pa i-argue yun? So tanging batayan para makita na hindi talaga sa Panginoon yon pag alam mong scripture. Hindi mo basta paniniwalaan yon. Di ba? Go back to what happened during the time of Jeremiah. Nakakapli sa pandinig ng mga tao, sabihin 2 taon lamang, sabi ni Ananias. Sabi ni Jeremiah, 70 years. Sa palagay ninyo, sinong papaboran? Siyempre yung masarap pakinggan.
Yung nakakakiliti ng tainga. Pero ang totoo, yung kay Jeremiah, 70 years in Babylon. Hello mga kapatid. Sa panahon natin, gusto ng mga tao yung nakakakiliti sa tainga. Ang pinakamahalaga, nasa scripture tayo. Yung interpretation mo, yung itinuturo mo, ipinapangaral mo, nakabatay sa salita ng Diyos. Ano pong resulta? Maling buhay. Patungo sa pagiging kulto. Kasi lahat po ng false teachings, again, all false teachings are attributed to the wrong interpretation of Scripture. Akala natin, nasa tama akong organization, hindi po assurance yun. Nasa tama akong organization, you are already in the right interpretation. Hindi po ganon. So, nakadepende po yan sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, mag-aral po. Una, right relationship with God. Pangalawa, ask the Holy Spirit to guide as you study the Scripture. And then sunod doon, study. Pag-prepare ka, confident ka, alam mo, yan ang tinuturo talaga ng Biblia. Okay po. So yun po yun. Nakakalungkot po yun, pero yun talaga ang patungo po doon. No? Patungo po talaga doon. Ayan, apocryphal. Pwede po natin talangayin yan, apocryphal. Okay po. Ayan po. So, salamat po ng marami at ako po naniniwala na gustong-gusto nyo pa rin magtanong. Siguro po kung may pagkakataon kayo mag-chat ng question nyo sa GC, pwede po kayong mag-chat doon at tuloy po natin yung discussion doon. Nandun naman po tayo lahat. At gabi na po masyado at sakto pong 9 PM na. Kaya puputulin po muna natin ang pag-aaral. Ngunit babalik po tayo bukas. Salamat po ng marami. Pastor Danny, meron pa po ba kayong gustong sabihin bago po tayo magtapos? Okay, so yun po. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Nawa tayo po ay magpatuloy. Marami po tayong matututunan. At ako po, marami din po ako natututunan dito. Kaya, in-encourage ko po kayo. Kasi una pa lamang po ito. I hope na tayo po ay natututo sa ating po pag-aaral. Salamat sa ganitong pagkakataong ibinigay sa atin. Lahat ng ito ay sa biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon, pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan po. So, salamat po sa Panginoon. At bago po tayo mag-picture, tayo muna po ay manalangin. Sige po, atin pong hilingan si Reverend Mario para po tayo ay pagbukasan po sa panalangin. Sige po, magandang gabi po muli sa lahat. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na nasa sa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa paggabay po ng banal na Espiritu, kami po ay labis na nagpapasalamat sa gabing ito na napakarami pong mga insights at napakaraming mga bagong katotohanan naming naunawaan about sa pag-interpret ng salita ng Diyos, kung paano ito i-interpret. At kinakailangan kami nga po ay tahasang mag-aral upang ito po ay aming may pamuhay. Pinapanalangin din namin, Ama, na salamat po sa karunungan at kaalaman sa aming speaker. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa mga attendees ngayong gabi na kulang-kulang 200 po ang naka-number po sa aming screen. At pinagpapasalamat na po namin ng advance na ang gawain pong ito ay sasamahan mo hanggang sa matapos at ang amin pong hiling na sa bawat gawain ang oras na ito po ay ipagkaloob mo na may magandang panahon dahil kapag ka po umikidlat, kumukulog, umuulan, naapektuhan po ang aming signal. Kaya salamat po Panginoon na ikaw po ay sumasama sa gawain na ito. Palayan mo nga po Panginoon Diyos ang PAG Bishop and the General Staffs, the ABMI National and the District
na mga Bible School, O Lord. At ngayon, Panginoon Diyos, ang pag-aaral na ito ay sa nasyonal, kaya po nagpapasalamat kami na nagkaroon po ng ganitong pagtitipon upang ang bawat isa sa District 1, 2, 3, 4 sa pagtayo po at maghahayag ng iyong banal na salita ay may isang katuruan mula sa PAG-ABMI na aming matatayuan upang kami po ay hindi mahiwalay sa tinatahak ng paghahayag o pag-interpret ng salita ng Diyos. Pagpalain mong muli pa ng Diyos ang lahat ng mga tao na ginamit mo ngayong gabi, ang lahat ng attendees, not only sa aming bawat isa, kundi padaluin mo sa miyembro ng aming pamilya ang karunungan at kalam na ito. Thank you, Father. We bless you, Lord God, for you are the King of Kings and the Lord of Lords, whom we worship in spirit and in truth. At amin pong dinadala bukas ang amin muling pagtitipon na sa gabi. At aking hinihiling na you give us magandang panahon at magandang signal at ang aming kalusugan ay yung panatilihing malakas at may kagalakan sa puso na dadalong muli upang sa ganun, Lord, ay patuloy naming makamit ang nais mo ipagkalubon sa amin na karoon kalaman. At ang aming speaker ay bigyan mo rin po ng kalusugan ng kanyang pangatawan at more knowledge and wisdom for him, loving Father, upang magamit mo pa po siya sa mga aspeto ng ganitong mga katuruan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 At pwede na po kayong mag-open ng inyong mga camera. At sa first page po muna tayo. Meron po tayong 4 na page. Hindi nyo po alam kung nasan po kayo. Kaya pag sinabi ko po yung page, ngiti-ngiti lang tayo. Sige po. Page 1. Okay po. So, wait lang po Yan. Sige po. Page 1. Pwede na po kayong umiti. 1, 2, 3. Smile. Okay po. Page 2. Ayan, sa mga nasa page 2 po, pwede na po kayong umiti. 1, 2, 3, smile. Ayan, wala po muna mag-chat-chat sa ating chat box Okay po, page 3. Pwede na po kayong umiti. 1, 2, 3, smile. Okay po, page 4. 1, 2, 3, smile. Salamat po ng marami at magkita-kita po tayong lahat muli bukas. God bless po sa bawat. Salamat Yes po. po, praise God. Doc Bye-bye po, Danny. bye-bye. Thank you. Thank you po. God bless. Bye. you from Sampalo. Bless po. Bye po. God bless po. Thank you.